Alam nyo ha, sa akin hindi ko pinagtanggol ang NPA. Hindi ko pinagtatanggol ang NPA. Alam nyo kung bakit merong NPA? Tignan ninyo ang DOFAX Norte ngayon, Del Norte ngayon. Kaya isa sa rason yan na maraming magre-rebelde at maraming magiging NPA. No? Kasi biruin mo, private property yung lupa. Pero pinupush ng gobyerno na minahan ang lupa na dapat naman sa kanila. Kita nyo yung DOFAX, ang tawag doon, DOFAX Del Norte ba yun? Saang lugar yan na laging araw-araw may pulis, araw-araw may nagrally? Paki-comment nga mga kababayan. Hindi ba? Nakita nyo yun? Sarili mong lupa, may titulo, titulado. Palalayasin ka kasi gawing minahan. Nanay Minda, Ma'am Rosana Ragudo, hilo po. Kita nyo yun? Ako ayaw kong i-content yan eh. Pero sa totoo lang, 2 linggo ko nang napapanood yan. Alam nyo, umiiyak yung mga tao doon. Umiiyak yung mga tao. Sa Nueva Vizcaya ba yan? Umiiyak yung mga tao. Alam niyo kung bakit? Nakikiusap pa siya, ma'am. Alam niyo naman po, ang hanap buhay namin nandito. May mga pamilya kayo. Lupa namin ito. Pero bakit? At saka ako po yung nananawagan kay Camille Villar. Ikaw po yung committee chairman sa DENR, no? At saka sa Natural Resources. Bakit wala po kayong action dyan? Sa DOFAX, Del Norte, dyan sa Nueva Vizcaya. Bakit ang gobyerno natin nagpabungol-bungol lang? Tanong ko lang, akala ko ba bawal ang magmina, bawal sirain ang kalikasan? Pero bakit sinang-ayunan ng gobyerno yan? Magkano po ba ang bigay nitong mining company na to? Para payagan ninyo, palayasin nyo yung mga nagmamay-ari ng lupa. Di ba? Magkano po ba ang bigay? Ganyan na po ba kayo? Pagdating sa sigalot sa China, ang dami niyong dami niyong kuda, ang dami niyong ganyan, ganito, ganon. Pero bakit yung sa DOFAX Del Norte, sa Nueva Vizcaya, ni isang politician, wala akong naririnig? Nasaan po ba yung mga mayor dyan? Congressman, gobernur? Nasaan po? Ano pong ginagawa ninyo? Diba? Asaan po si Camille Villar? Siya po ang committee chair ng Department of Environment and Natural Resources sa DENR. Siya po dyan. Alam nyo, yung DOFAX Del Norte na yan sa Nueva Vizcaya, ano mo natin kay Batuha. Gusto ko lang isingit ito. Yung DOFAX Del Norte dyan sa Nueva Vizcaya, huwag niyong gayahin ang Antipolo. Promise. 50 years from now, yung lugar sa Antipolo, yung may bandang may bandang Eastridge ba yan? Yung may bandang Domsa, nakita nyo yung mining quarry sa taas, tapos sa baba maraming bahay. Darating ang panahon, yung bundok na yan, bibigay. Hindi man sa ngayon. Alam nyo ba, kung ano ang binigay ng kalikasan, pangalagaan, huwag niyong butasin. Kasi darating ang araw, sa entire Luzon, ang Maynila, nasa 50 stage critical level na. Bakit? Ilang taon mula ngayon ang Maynila magiging tubig yan. So habang tumatagal, ang lupa mula Antipolo, mula Taytay, Tanay, bababayan. Dadausdos yan. Dadausdos. Maliban na lang sa mga hindi nadadaanan ng fault line. Kasi yung nadadaanan ng lindol, dadausdos yan sa sobrang tagal ng panahon. Habang dadausdos yan, itong lupa sa Maynila, magiging tubig yan. Saan tatakbo ang tao? Sa taas. Papuntang Antipolo yan. Papuntang Antipolo, papuntang Marikina. Yung mga taga Marikina, papuntang Antipolo yan. Pero anong ginawa ninyo? Ginagawaan ninyo ng quarry. Miniminahan ninyo. May mina, may quarry. Hindi nyo ba alam na ang bundok na Kalbuna? I-example ko sa inyo ang Cebu. Example ko sa inyo ang Cebu. Ang Cebu, ang ganda, tuwang-tuwa sila dahil may mga dolomite na katulong sa ibang lugar. Pero hindi nila iniisip, no, na ang Cebu bumigay, ubos silang lahat sa baba. Tandaan nyo yan.
Mga kababayan, Antipolo, lagi kong nakikita yan sa balita, lalo na sa mga vlogs, may mga drone. Grabe ang quarry dyan. Dito banda sa may papunta ka ng Binangunan, makita mo yung taas, no? Binangunan, papunta ka ng, basta Antipolo, Binangunan, yan, magkadugtong yan. Papunta ka ng Tanay, papunta ka ng Morong, puro yan quarry. May mga quarry dyan, nakakalbo na yung mga bundok. Or kung hindi quarry, tinatayuan ng subdivision. Kung hindi Kugyo, sa Kugyo. Kung hindi quarry, kung hindi minahan, subdivision. Do you think maganda yan sa kalikasan? Hindi po. Darating ang araw, ang magsakripisyo niyan tao. Di ba? Darating ang araw, ang magsakripisyo niyan tao. Hindi ang gobyerno. Bakit? Ang gobyerno, dumadaan lang yan eh. Ang gobyerno, kung ngayon siya ang nakaupo, siya ang kumikita. Pagkasunod, after 6 years, mapapalitan siya. After 3 years, mapapalitan siya. Iba na naman ang kumikita. Samantalang ang nagdudusa ay ang taong bayan na nakatira doon sa lugar na yan. Mga kababayan, grabe po. Sana, no? Itong sa mga kababayan, itong sa tawag dito, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Sana bigyang atensyon 'yan. Mga kababayan ng bigyang atensyon 'yan ng gobyerno ng Pilipinas. Ako po'y nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na PBBM, bakit ganyan? Bakit po ganyan? Bakit ni isa sa inyo wala po akong naririnig maskin ang Malacanang? Ano pong nangyari? Ako po'y nananawagan sa Malacanang, hindi ko po kayo kinakalaban. Ako po'y nananawagan. Bakit po ni isa sa Malacanang? Bakit ni isang reporter wala pong nagparating yan? Na maaksyonan man lang. Nasaan po yung mga politician dyan na magagaling? Nasaan po yung mga politician na malilinis daw di umano? At kung makapaghusga kay PBBM, si PBBM ay weak. Bangag, adik. Nasaan po yung mga politician na hindi adik? Nasaan po yung mga politician na hindi bangag? Bakit itong Dupax del Norte ng Nueva Vizcaya? Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, nasaan po kayo? Mga politician ng Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Nakita ninyo? Kawawa po. Sa totoo lang. Kita ninyo, Ito, pakita natin Dupax del Norte. Alam mo, ayaw ko sanang i-content ito eh. Kasi bakit baka sabihin pabida-bida tayo? Ayaw ko sanang reaksyonan. Pero alam niyo mga kababayan, hindi ako naiyak. Kasi parang naiyak ako eh. 'Di ba? Naawa ako sa tao. Naawa ako sa tao. Bakit? Tignan ninyo Dupax del Norte. Bakit po walang reaksyon ang Malacanang din? Kita nyo yan? Ayun Ilang araw ba silang magaganyan? Sino po ba ang nasa DENR? Sino po ang may hawak ng DENR? Asaan po yung karapatan ng mga taong may-ari ng lupa na yan? Ang tagal ko na itong napanood. Alam nyo, sa lahat ng politician na may concern dito, si Congresswoman Laila de Lima lang. Diba? Itong lupa na ito, mahalaga sa amin kasi mayroon na akong apo, mga anak ko. Pag namina ito, ako wala na tayong
babalikan dito, saan tayo pupunta? Wala na silang mamanahin. Ako po si Eugenio Tapilite, residence dito sa Bitnong. Nung wala pa itong Google noon, ang saya-saya namin. Pero nung pumasok sila dito sa amin, magulo na talaga. Kita ninyo? Di ba? Oh, ayan. Uy! Sakto! Andito tayo ngayon sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Kinundina ng iba't ibang grupo sa Pilipinas at sa London ang mining exploration ng isang British company sa Nueva Vizcaya. Tinimok Diba? din ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang mga autoridad na busisiin palalo ang operasyon ng isang dayuhan sa lalawigan. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Kita nyo, alam nyo sa totoo lang mga kababayan, no? Kung napanood nyo lang, yung mga tao doon, alam nyo, nandun na yung pare, nandun na yung, lahat na sila, kumakanta sila para sa bayan. Alam nyo yung kanta na Lupang Hinirang, no? At yung pambansang awit ng ating bansa. Nakakagigil. Sa totoo lang, bakit? Katulad nga, mas pinahalagahan ng mga local government na bigyang prangkisa ang minahan kaysa sa mga taong bumuto sa kanila kaya sila naluklok dyan sa posisyon na yan. Biruin nyo, eto ha, mga putang inang politiko, hindi ko naman nila lahat. Pagdating ng eleksyon, kahit napakalayong bundok inaakyat ninyo, di ba ang kakapal ng mukha ninyo? Pagdating ng eleksyon, kahit napakalayong bundok nararating ninyo. Di ba? Kahit napakaputik inaakyat ninyo. Tapos pagdating ng panahon na mayroong isang kumpanya ng minahan, magbabayad ng tax pero kutkutin yung lupa na yung lupang kinutkot, doon nila kinukuha yung tax para pambayad sa inyo. Hindi nyo ba yan naiisip? Isipin ninyong mabuti. Sa eleksyon kahit napakalayo naakyat ninyo, kahit napakasikip, napakaputik na rating ninyo para lang iboto kayo. Pero pag mayroong isang kumpanya ng minahan papasok sa lugar ninyo, kasi ang sabi magbayad ng tax, iniisip nyo ba yun? Yung tax na binayad nila galing sa lupa ng minerales na tinitirhan ng mga taong bumoto sa inyo. Biruin nyo yan. Hindi nyo ba naisip na niluloko lang kayo ng mga dayuhang magmimina? Kukutkot ng minerales sa lupa na yan, kukuha ng ginto. Yung gintong na mina nila, 1 million ang halaga, 12% lang ang ibibigay nila. Pero hindi nyo ba naisip na yung kinuha nilang pambayad ng tax sa local government ay galing doon sa minerales sa lupa? Diba? Kita nyo yan? Nagbabayad nga sila ng tax. Pero inisip nyo ba kung saan galing yung tax na binayad nila? Galing sa lupa natin. Galing sa Pilipinas. Namumuhunan lang sila. Para lang yang pogo. Yung pogo noon, at isabong na inaprubahan ni Digong, ang sabi ni Digong nagbabayad daw ng 2 billion a month. Inisip ba ni Digong kung saan galing yung pangbayad? Doon sa mga Pilipinong nagsusugal na na-scam. Doon kumukuha ang pogo. Saan ba kukuha ang pogo? Sa China? Kukuha siya ng 2 billion sa China, ibibigay niya sa tax sa Pilipinas? Hindi po. Namumuhunan siya sa Pilipinas, dito niya lilinlangin ang mga sugarol na Pilipino, i-scamin yung mga sugarol na Pilipino, pag naipon yung nalinlang at na-scam nila, yun na yung pambayad nila na 2 billion a month. Kita nyo yan, isip-isip. Tapos aaprubahan ninyo na alam nyo naman na hindi sila nagdadala ng negosyo dito. Sila yung kumikita sa sariling atin. Ganon din dyan sa minahan na yan. Kukutkot sila ng lupa, kumuha ng minerales, sa 1 million nakita nila, 12% lang ibibigay nila. And the rest sa kanila na. Hindi nyo naisip, porkit nagbabayad ng tax, ay papayagan nyo, tapos kapalit dyan, darating kung ilang taong makalipas, bibigay yung bundok. Ang magpuproblema at ang magsasuffer dyan ay yung mga nanirahan doon. Sige nga, isipin yung mabuti.
Kawawa itong mga tao taga Dopax del Norte, Nueva Vizcaya. Nakikita ko yung mga umiiyak. Di ba? Umiiyak sila. Pinaglaban nila yung lupa. Sasabi ko po, Can you please cancel it for the sake of the people na nagmamakaawa po sa inyo? Ayun no? Parang awa nyo na po. Ayaw po namin ng kaguluhan. Ayaw po namin ng kahirapan. Gusto po namin ang tahimik na pamumuhay. Sana po pakinggan po ninyo kami. Sana po pumunta kayo rito at para makita ninyo, marinig po ninyo ang mga tao. Ano pong nangyayari? It's a chaos. Kaguluhan na po. Umiiyak, durog na po ang mga tao rito. At ayaw po namin mangyari ulit yun. Kaya po nandito kami ngayon dahil pinapakita po namin. Can you please cancel it for the Nakikita kung paano na Kita nyo? Ganyan? Kaganda ng kalikasan? Tapos kakalbuhin nyo lang? Kita nyo? Kaganda-ganda ng kalikasan. Tapos kakalbuhin nyo lang? Tapos sinong magsasuffer niyan? Sino ang magsasuffer niyan? Yung mga taong nanirahan sa baba. Hindi ang mga politiko. Di ba? Ano sabi ni Jesus? po ang ilang bahagi ng isang mundo. Ang Kita nyo yan? Ay naku. Diyos ko, mga kababayan. Ako sa totoo lang mga kababayan, naaawa ako. Naaawa ako dito sa mga taga Dupax, no, del Norte. So, may tanong ko lang, nasaan po pala itong DENR chair, committee chair, no? Na si Camille Villar. Kasi actually mga kababayan, si Camille po ang may hawak diyan. Si Camille po, pero ni isang statement ni Camille, ano ba to si Camille? Tumakbong senador para manalo tapos manahimik sa bahay? Ano bang ginagawa? Kasi ni Balita, hindi ko narinig na nagsalita ito eh. Ni minsan nga, hindi humarap sa kamera to eh. Ano to? Tatakbong senador? Tapos maging housewife? Tingnan mo, ni isa, tanungin ko kay mga kababayan, simula nung nanalo si Camille, ni minsan ba nagpa-presscon? Ni minsan ba nagsalita? Ni minsan ba nakikita ninyo? Baka lito-lapid lang din ang galawan nito. Pe-present lang sa Senado, lalagbok, tas uuwi. Di ba? Yun lang tanong ko, mga kababayan. Kasi ito, kung i-search natin, sino ang committee dito sa DENR, Department of Natural, tawag dito? Ito po. Camille Villar, Committee Chair ng DENR. Ito, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, basahin ko lang ha. Ito, Senator Camille Villar ay kasalukuyang chairperson ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change para sa 20th Congress. Narito ang ilang detalye hingil sa kanyang panunungkulan. Formal na pag-upo, siya ay itinalaga sa posisyon noong Hulyo 2025. Focus ng committee, pinamunuan ni Villar ang unang hearing noong September 10, 2025, kung saan tinalakay ang mga issue sa climate change, baha, plastic, pollution at solid waste management. Pakikipagtulungan sa DENR bilang chair, nakipagtulungan siya sa Department of Environment and Natural Resources or DENR para sa programa ng pagprotekta ng mga kagubatan, baybayin at biodiversity. So ngayon tanong ko lang, nasaan siya na nag-trending ngayon itong Dofax del Norte sa Nueva Vizcaya? Akala ko ba puprotektahan niya ang kagubatan, baybayin at biodiversity? So nasaan po pala? Nasaan po pala si Camille Villar? Akala ko ba po protektahan niya? Bakit hindi ko nakikita?
Background, siya ay anak ni na dating Senate President Manny Villar at Senator Cynthia Villar at nagsilbi bilang kinatawan ng Las Piñas bago maging senadora. Ang impormasyong ito ay based sa mga ulat noong Hulyo hanggang September 2025. Kita nyo mga kababayan? Eksakto nga, pagkapanalo ng anak. Ay naku, kawawa. Sa totoo lang mga kababayan, kawawa itong mga taga Dupax del Norte talaga. Nakakagigil. Kaya isa sa rason yan ha, mga kababayan, wag po tayong magtaka kung bakit maraming magre-rebuilde. Wag tayong magtaka. Hindi ako nagtataka kung bakit yung lugar na Dupax del Norte na yan, magiging kuta ng rebuilde yan. Maniwala kayo sa akin. Darating ang panahon, kasi ano na yan ang nangyari sa kanila ngayon, trauma na yan. Trauma na sa kanila yan. Kaya kung darating ang araw na meron na namang magtangka na minahin yan, wag na po tayong magtaka, baka armado na yung mga yan. Darating ang panahon mga kababayan, isa sa rason yan at isa sa kadahilanan kung bakit maraming nagre-rebuilde sa bandang kabundukan. Kasi bakit? Sila yung mga nanirahan dyan. Sila yung mga nagmamay-ari ng bundok na yan. May mga tituluyan, titalyado yan. Ang problema, aakyatin ng gobyerno, palalayasin sila dahil gawing minahan. Huwag po kayong magtaka. Darating ang araw, ilang taon or dekada man mula ngayon makalipas, trauma na sa kanila yan. Darating ang araw, baka isa-isa na yan magpundar ng armas. Para pag dumating ang panahon na sila na naman ay ulit sakupin, akyatin at takutin, baka nga makikipaggera pa yan. Darating ang panahon mga kababayan, maniwala po kayo sa akin. Huwag na po tayong magtaka at kung bakit may mga nagre-rebuilde. Magre-rebuilde po talaga yan. Mga kababayan, hindi ko po sila tinuruan kasi wala naman ako sa lugar nila. At hindi ko naman feel yung na-feel nila. Pero, yung trauma kasi, darating ang araw, ngayon sa ngayon, ganyan lang sila. Kasi bakit? Wala pa silang kakayahan. Pero kung manalo man yan sila sa labanang yan ngayon, darating ang araw, baka bakura na nila yan. No? Magkakaisa sila dyan, magiging tribes yan, magiging tribo, magiging kota. Babakura nila yan. So, pag may mga pumapasok dyan, baka nga mapatay nila kasi magiging private property na yan Magkakaisa yan silang lahat dyan. Magkakaroon ng kota ng rebuilde dyan. Mark my word. Sa ginawa ninyo ngayon, trauma yan Magiging aral na sa kanila yan. So darating ang panahon, kung halimbawa man ngayon, balita ko may nag-comment kanina, nanalo na daw sila. At hindi daw pinayagan na minahan ang kanilang lugar. Pero mga kababayan, trauma na yan, napasok na sa puso at isip nila yan kung ano ang dinanas nila. 'Di ba? Darating ang panahon na alam nila na may mga mineralis yung lugar na yan. Darating ang panahon, baka nga maghanda yan sila at magkakaroon na yung kanya-kanyang armas, makikipaggera na yan. Or else magiging rebuilde pa ang lugar na yan. Iyan ang tulay or ugat, kaya bakit magkakaroon ng rebuilde yan. Diyan yung mga taga Dufax del Norte ng Nueva Vizcaya matutong lumaban. Ma'am Ay Malay ko, mega love shoutout. Hindi ko po sila ini-encourage. Pero kung kayo po ang nasa sitwasyon nila, talagang gagawin nyo yan. Noong time na sinugod sila, kamakailan lang ilang linggong nakalipas, umiiyak sila, lumuluhod sila, nagmamakaawa sila, nagpuprotesta sila, binakura nila, pero pinilit silang pasukin kasi miminahan. Do you think kapag nanalo sila dyan, maghahanda ng armas yan? Maniwala kayo mga kababayan, magiging rebuilde. Diyan sila makakuha ng aral na hindi sa sunod. Kung sakali man na sakupin tayo, pasukin tayo, kailangan nating lumaban. Yan ang salitang lumaban. So paano sila laban? Nakita kasi nila kung ilang batalyong pulis yung nandun. Nakita nyo naman yung sangkatutak na pulis? Nakita nyo yung babaeng inaresto na halos nakita na yung suso, na nahila na yung damit. Dinampot ng mga pulis. 'Di ba? Nakita nyo yun? Mga kababayan? Nakita nyo? Kaya sa totoo lang, darating ang panahon, itong Dupax del Norte sa Nueva Vizcaya, magkakaroon ng rebuilde yung lugar na yan.
Kasi kahit anong legal na laban, di sila pinakinggan. Kapit na sila sa dahas at labanan. Totoo yan, Ma'am Ay Malay ko. 'Di ba?